pa ang ating isipan. Amen? So, ang pag-aaralan po natin ngayong hapon na ito ay sino ang sisisihin? Sino ang sisisihin? Bago yan, manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, kami po Panginoon ay nagpapakumbaba sa iyo. Nanta ay mamatay. Amen? So, tanan po, sabi dito, itinakda sa lahat ng tao mamatay. Mamatay po ang lahat ng tao. At sabi dito, pagkatapos na ang Diyos, kaya hindi po natin pwedeng sisihin ang Panginoong Diyos. Dahil sabi niya dito, hindi ko gustong mamatay ang sinuman. Ibig sabihin po yung mamatay, di ba sabi niya kanina, doon sa una natin binasa, Hebrews chapter 9 verse 27, tanan mamatay. Pero bakit dito sabi niya, hindi ko gusto kayong mamatay? Ibig sabihin po ng mamatay, kamatayang walang katapusan. Ang kamatayang walang katapusan, yun po yung pagdurusa. Amen? Pagdurusa. Kaya dalawa po ang hahantungan talaga ng tao. Ng kaluluwa natin. Tayo, kaluluwa natin, pagkatapos ng tanan dito sa mundo. Kaya sabi niya dito, hindi ko gustong mamatay o magdusa kayo ng sino man sa inyo. Kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Yung mabuhay dito na naman, baka sabi, ay magpakabuti na ako at mabuhay ako dito sa mundo. Yes! We are still living. Namumuhay tayo dito sa mundo, pero tormented man na. Ang ibig sabihin dito na mabuhay, yung buhay na walang hanggan, na makakamit natin. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, magpakabuti na kayo. Amen? Next, John 3:16. Masahin niyo, Sister John. John 3:16. John 3:16. Gusto niya na. John 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, sabi niya diyan, sapagkat mahal ng Panginoong Diyos ang sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa lahat. Hindi lang po tayo, para sa lahat. Dahil gusto niya tayo ay maligtas. Amen? Kaya hindi po natin sasabihin, kasalanan mo. Kasalanan mo kasi Panginoon kasi, kaya ako napunta ng impyerno. Ay, wala, hindi po. Amen? Next, sino ang sisisihin natin susunod? Ang Panginoong Jesucristo ba? Hindi. Basahin natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Sino magsabi Dito mo? ba? 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ito na lang, para mas madali. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Yes! Ang nagsasabi dyan ay si Paul. Si Paul. Si Paulo. Ang sa'yo kung gaano mo ako pinapahirapan. Kaya alam ninyo nung siya ay binago ng siya rin ang pinapahirapan. Hinahabol-habol din siya kung Sa kaluwalhatian ng Diyos. tanan-tanat kasala. At walang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala. Dahil sa sala nato. Ang dahilan kung bakit hinihisan lang po. Lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Okay. Narinig natin? Amen. Lahat tayo, kahit yung mga ginawa nating mabuti, ay marumi pa rin sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya wala po nating hindi natin maipagmamalaki ang ating mabuting hanggat walang pananampalataya.
Hindi sa akin. 18 lang. 18 lang. Gusto ko na 17. Hindi. Ah, sige. Lakasan mo. Tayo. Hindi lahat tulad ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan ng ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isa anak ng Diyos. Amen! Sabi niya. Ang yapo na ne? Nyapo na na. Na naman. Eh. Ama naman.